Ayon sa datos mula sa mga internasyonal na pag-aaral sa geriatric science, maraming matatanda ang hindi na umaabot sa edad na 82. Bagamat may mga individual na humihigit pa rito, may mga paulit-ulit na salik sa kalusugan na natukoy na may direktang kaugnayan sa limitasyon ng habang buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit humihinto ang natural na longevity progression sa pagitan ng edad 78 hanggang 82 ayon sa siyensya at ebidensya klinikal. Layo ng impormasyon na ito na makatulong sa mas maagang interbensyon upang mapanatili ang kalidad ng buhay sa senior age. Habang tumatanda ang tao, maraming pagbabago ang nagaganap sa loob ng katawan. Isa na rito ang unti-unting paghina ng kakayahan ng mga selula na mag-regenerate. Ang cell regeneration ay isang pangunahing proseso kung saan ang mga nasisirang selula ay pinapalitan ng bago na mahalaga sa paghilom ng sugat, pagpapanatili ng lakas ng kalamnan, kalusugan ng balat at paggana ng mga organo. Sa kabataan, ang bilis ng cellular turnover ay mataas. Subalit, pagdating ng senior age, partikular mula edad 70 pataas, ang prosesong ito ay bumabagal ng tuloy-tuloy. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming matatanda ang nahihirapan sa paggaling at pagbawi mula sa karaniwang karamdaman o injury. Ayon sa isang review article na inilathala sa Aging Cell noong 2018, ang kabuuang cell turnover rate ng matatandang may edad 75 pataas ay bumababa ng halos 30% kumpara sa mga nasa edad 40 hanggang 50. Ang pagbabagong ito ay hindi palaging halata, ngunit may malalim na epekto sa sistemang pisyolohikal ng katawan. Kapag bumagal ang cell regeneration, ang mga minor tissue damage ay mas matagal gumaling. Ang muscle mass ay mabilis bumababa at ang immune system ay nawawalan ng bilis sa pagtugon sa infection. Ang pagbaba ng adult stem cell activity ay isa ring mahalagang aspeto. Ang mga adult stem cells ay tumutulong sa pagbuo ng bagong selula para sa mga tisyu ng katawan. Ngunit ayon sa pag-aaral ng Harvard Stem Cell Institute noong 2020, simula edad 60, ang stem cell activity ay unti-unting bumababa. At pagsapit ng edad 80, karamihan sa mga tisyu ng katawan ay may limitadong kakayahan para sa regeneration. Ang epekto nito ay mas kapansin-pansin sa mga muscle fibers, bones, at epithelial tissues, mga bahagi ng katawan na kritikal sa mobility at physical resilience ng mga matatanda. Kasabay nito, may kaugnayan din ang mitochondrial decline. Ang mitochondria ay bahagi ng selula na gumagawa ng ATP, ang pangunahing anyo ng enerhiya ng katawan. Sa ulat ng Nature Reviews, Molecular Cell Biology, 2019, ipinakita na ang mitochondrial function ay bumababa ng hanggang 50% sa mga individual na lampas, edad 80. Kapag humina ang produksyon ng enerhiya, ang mga selula ay hindi na kayang magsagawa ng repair, replication, o detoxification ng epektibo. Ang resulta ay mas mababang enerhiya, panghihina ng katawan, at mas mataas na panganib ng cell damage dulot ng oxidative stress. Isa pang salik ay ang pagtaas ng senescent cells, mga selula na huminto na sa pag-divide ngunit patuloy na naglalabas ng pro-inflammatory substances. Ang kondisyong ito, na tinatawag na cellular senescence, ay bahagi ng normal na aging process. Ngunit ayon sa pag-aaral ng Mayo Clinic noong 2021, ang labis na akumulasyon ng senescent cells ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng cancer, atherosclerosis, type 2 diabetes, at neurodegenerative disorders. Ang mga inflammatory chemicals na inilalabas ng mga selulang ito, tinatawag na SASP, senescence-associated secretory phenotype,
ay may kakayahang sirain ang kalapit na malusog na selula at pahinain palalo ang tissue repair mechanisms ng katawan. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nagtatagpo sa isang tinatawag na biological threshold, na ayon sa maraming eksperto ay karaniwang naabot sa pagitan ng edad 78 hanggang 82. Sa panahong ito, ang katawan ay nasa yugto kung saan ang mga selula ay hindi na epektibo sa pag-ayos ng pinsala. At ang immune system ay hindi na kasing bisa gaya ng dati. Kaya't sa puntong ito, ang karaniwang karamdaman tulad ng pneumonia, urinary tract infection o simpleng fracture ay maaaring magdulot ng malalang komplikasyon dahil hindi na sapat ang cellular capacity para sa paggaling at homeostasis. Gayunpaman, ipinapakita rin ng ilang longitudinal studies na may mga intervention na maaaring makabagal sa paghina ng cell regeneration. Halimbawa, ayon sa Baltimore Longitudinal Study of Aging, ang mga matatandang gumagawa ng regular na aerobic at resistance exercise, may sapat na dietary protein at micronutrient intake gaya ng vitamin D, magnesium, at omega-3 at patuloy na aktibo sa mental at social na gawain, ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng cell function markers. Sa isang controlled trial na isinagawa noong 2019 at inilathala sa Journal of Physiology, natuklasan na kahit mga individual na edad 80 ay may kakayahang mapabuti ang mitochondrial function at muscle regeneration pagkatapos ng 12 linggo ng resistance training. Sa kabila ng mga positibong findings, maraming senior adults ang hindi nakatatanggap ng sapat na impormasyon o suporta para sa pagpapanatili ng cellular health. Sa ilang bansa, ang focus ng health system ay mas nakatuon sa treatment kaysa prevention. Kaya't nawawala ng pagkakataon ang mga matatanda na maagapan ang cellular decline sa pamamagitan ng tamang lifestyle strategies. Bilang resulta, ang natural na paghina ng cell regeneration ay nananatiling isa sa mga silent factors na humahadlang sa mas mahabang buhay ng marami. Sa kabuuan, ang pagbagsak ng cell regeneration ay hindi biglaan kundi isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na proseso. Ito ay may fundamental na papel sa kabuuang pagtanda ng katawan at sa maraming kaso, ito ang nagtatakda kung ang isang individual ay aabot pa ba sa susunod na dekada ng buhay o hindi. Bukod sa mabagal na cell regeneration, isa pang pangunahing salik na naglilimita sa habang buhay ng mga matatanda ay ang tinatawag na inflammaging, isang terminong ginagamit sa larangan ng geriatrics upang ilarawan ang chronic, low-grade inflammation na natural na lumilitaw habang tumatanda ang katawan. Hindi ito kasing tindi ng acute inflammation na nararanasan kapag may sugat o impeksyon. Sa halip, ito ay banayad, matagal at hindi laging may sintomas, ngunit unti-unti nitong sinisira ang mga organo at sistema ng katawan sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa isang artikulo mula sa Nature Reviews Immunology noong 2020, ang inflammaging ay inuugnay sa akumulasyon ng senescent cells, pagbawas ng immune surveillance, at metabolic stress na nararanasan ng katawan sa edad na 65 pataas. Kapag ang katawan ay patuloy na naglalabas ng pro-inflammatory cytokines kahit walang aktwal na impeksyon, ang mga normal na tissue ay napapinsala at ang mga organo ay unti-unting humihina. Ang epekto nito ay hindi agad-agad na nararamdaman, ngunit sa loob ng 60 taon, ito ay nagiging malinaw sa anyo ng chronic disease gaya ng cardiovascular disease, diabetes, osteoarthritis, at cognitive impairment. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng chronic inflammation sa mga matatanda ay ang hindi balansing immune response, isang kondisyon na tinatawag na immunosenescence.
Sa pagtanda, bumababa ang bilang at kakayahan ng mga T-cells at B-cells. Habang tumataas naman ang pro-inflammatory monocytes. Ang imbalance na ito ay lumilikha ng environment sa loob ng katawan kung saan ang inflammation ay nagiging default state kahit wala namang aktibong impeksyon. Ayon sa ulat ng Journal of Clinical Investigation 2019, ang ganitong klase ng systemic inflammation ay nagpapabilis ng vascular aging at nag-aambag sa atherosclerosis, isang pangunahing sanhi ng stroke at atake sa puso sa matatanda. Sa isang longitudinal study na isinagawa sa Italy sa ilalim ng Incianti Project, natuklasan noong 2018 na ang mga matatanda na may mataas na antas ng interleukin-6 IL-6, isang kilalang inflammatory marker, ay may 1.9 beses na mas mataas na panganib na mamatay sa loob ng 5 taon kumpara sa mga may mababang IL-6 levels. Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga kalahok ay walang kasalukuyang sakit noong simula ng pag-aaral, na nagpapakita na kahit walang malinaw na sintomas, ang low-grade inflammation ay may direktang ugnayan sa mortality risk. Hindi rin ligtas ang utak sa epekto ng inflammaging. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience 2021, ang mga pro-inflammatory cytokines gaya ng TNF-alpha at IL-1V ay may kakayahang makapasok sa blood-brain barrier at makaapekto sa neural function. Ang tuloy-tuloy na presensya ng mga inflammatory signal sa utak ay nakaugnay sa pagbawas ng synaptic plasticity, mas mabagal na memory recall at mas mataas na panganib ng Alzheimer's disease. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming matatanda ang nakakaranas ng unti-unting pagbaba ng cognitive function sa parehong panahon kung kailan tumataas ang systemic inflammation sa katawan. Bagamat hindi ito laging nasusuri sa routine checkups, ang inflammaging ay itinuturing ngayon bilang central mechanism ng biological aging. Sa katunayan, ang World Health Organization WHO ay kinikilala na ang chronic inflammation ay hindi lamang sanhi ng sakit, kundi isa ring hallmark of aging na kailangang tugunan sa public health strategies. Sa kabila nito, maraming senior adults ang nananatiling walang kaalaman tungkol sa kondisyon na ito dahil hindi ito agad nagpapakita ng sintomas gaya ng lagnat, pananakit o pamamaga. Sa halip, ang mga senyales ay marahang lumilitaw tulad ng pagbagal ng paggaling, madalas na pagkahapo, kahirapan sa pag-concentrate, at pagbagsak ng physical resilience. Sa mga interbensyong sinusuri ng agham, may ilang paraan upang maibsan o mapabagal ang epekto ng inflammaging. Ayon sa British Journal of Nutrition 2020, ang pagkain ng anti-inflammatory diet mayaman sa omega-3 fatty acids, polyphenols mula sa prutas at gulay, at sapat na fiber ay may positibong epekto sa pagbabawas ng systemic inflammation markers. Samantala, ipinakita sa isang pag-aaral ng JAMA Internal Medicine 2017 na ang regular na moderate intensity physical activity tulad ng brisk walking 30 minuto kada araw ay may kakayahang magpababa ng C-reactive protein, CRP, isa sa mga pangunahing biomarker ng chronic inflammation. Ang sapat na tulog, stress management, at kontrolado ang timbang ay mga karagdagang salik na nakatutulong sa regulation ng inflammatory response. Subalit, ang pinakamatibay na konklusyon sa kasalukuyang literatura ay ito kapag hindi na-manage ang inflammaging. Ito ay nagiging cumulative burden na lumalabas sa anyo ng multi-organ vulnerability sa edad 80 pataas. Sa ganitong yugto, ang katawan ay hindi na kayang tumugon ng epektibo sa karaniwang stressors, gaya ng simpleng infection o minor trauma. At dito nagsisimula ang rapid health decline na madalas ay nagtatapos
sa permanenteng pagkawala ng functional independence o kamatayan. Sa kabuuan, ang inflammaging ay isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa sa likod ng maraming limitasyon sa habang buhay ng mga matatanda. Bagamat ito ay bahagi ng natural na pagtanda, hindi ito kailangang tanggapin ng walang aksyon. Pagpasok sa edad o hinta pataas, marami sa mga matatanda ang biglaang nakakaranas ng mabilis na pagbagsak ng lakas ng katawan, pagbabago sa postura at pagbagal ng galaw. Ang kondisyong ito ay hindi basta-basta simpleng kahinaan dahil sa edad ito ay tinatawag na frailty syndrome, isang kinikilalang clinical condition sa geriatrics na may seryosong epekto sa functional ability, recovery, at habang buhay ng mga senior adults. Kapag hindi ito naagapan, ang frailty ay nagiging pangunahing dahilan ng disability, hospitalisasyon, at maagang kamatayan sa mga matatanda. Ayon sa Journal of the American Medical Association JAMA, ang frailty ay inilalarawan sa pamamagitan ng kombinasyon ng 5 pangunahing sintomas: unintentional weight loss, self-reported exhaustion, low physical activity, slow walking speed, at muscle weakness. Kapag ang isang tao ay may 3 o higit pa sa mga ito, siya ay itinuturing na clinically frail. Sa isang malaking population-based study sa Estados Unidos na isinagawa noong 2020, natuklasan na 42% ng mga individual na may edad 6 pataas ay nakakatugon sa diagnostic criteria ng frailty. Ibig sabihin, halos kalahati ng populasyon sa ganitong edad ay nasa mataas na panganib ng adverse health outcomes kahit walang matinding karamdaman. Ang pangunahing mekanismo sa likod ng frailty syndrome ay ang unti-unting pagbawas ng muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Sa natural na proseso ng pagtanda, ang muscle mass ay bumababa ng 1% hanggang 2% bawat taon simula edad 50. Ngunit ayon sa European Working Group on Sarcopenia in Older People 2019, ang rate ng muscle loss ay tumataas ng mas mabilis pagdating ng edad 75 pataas, lalo na kung hindi sapat ang physical activity o protina sa dieta. Kapag hindi ito naagapan, ang katawan ay nawawalan ng kapasidad na magpanatili ng balanse, lakas, at coordination, mga salik na kritikal para sa independent living. Bukod sa muscle loss, may papel din ang bone density reduction o osteopenia at osteoporosis sa paglala ng frailty. Sa datos mula sa National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, noong 2018, mahigit 70% ng kababaihang edad, 80 pataas, ay may osteoporosis, habang nasa 40% naman sa mga kalalakihan sa parehong edad. Ang mababang bone mineral density ay nagpapataas ng panganib ng fracture kahit sa minor na pagkadulas lamang. Sa mga senior na frail, ang isang hip fracture ay kadalasang nangangahulugan ng matagal na pagka-bedridden at, sa maraming kaso, hindi na nakababalik sa dating functional level. Isang maselang aspeto ng frailty ay ang tinatawag na reduced physiological reserve. Kapag ang isang frail na individual ay na-expose sa kahit maliit na stressor tulad ng mild infection, dehydration, o simpleng pagbagsak, ang buong katawan ay hirap na makarecover. Ayon sa isang cohort study mula sa Netherlands na inilathala sa The Lancet Healthy Longevity noong 2021, 35% ng mga frail adults na na-admit sa ospital dahil sa minor conditions ay hindi na nakabalik sa kanilang dating antas ng independence kahit matapos ang 3 buwan ng rehabilitasyon. Ipinapakita nito na sa frail state, kahit ang karaniwang hamon sa kalusugan ay maaaring magdulot ng irreversible decline. Mahalaga ring bigyang diin na ang frailty ay may kaugnayan hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa kognitibong function. Ayon sa Journal of Gerontology 2020,
Ang mga matatandang may frailty ay may 2 beses na mas mataas na panganib na makaranas ng mild cognitive impairment o dementia sa loob ng 5 taon. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang systemic inflammation, hormonal dysregulation, at vascular changes na kasama sa frailty ay may direktang epekto sa utak. Ito ang dahilan kung bakit ang frailty ay itinuturing na multisystemic syndrome, hindi lamang simpleng pisikal na panghihina. Sa kabila ng seryosong implikasyon nito, maraming senior adults ang hindi natutukoy na may frailty hanggang sa makaranas na sila ng major health events. Sa isang pagsusuri ng World Health Organization noong 2022, tinatayang 60% ng mga frail individuals sa community settings ay hindi pa nasusuri o nabibigyan ng tamang intervention. Ang kakulangan ng screening at preventive strategies sa primary care ay nag-aambag sa paglala ng kondisyon. Gayunpaman, may mga epektibong hakbang upang mapabagal o mapigilan ang pag-usbong ng frailty. Ayon sa Journal of the American Medical Directors Association, JAMDA, 2019, ang kombinasyon ng resistance exercise tulad ng bodyweight training or light weights, tamang protina intake minimum 1.0 g kg day, HORTS, at vitamin D supplementation ay may malinaw na benepisyo sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpapanatili ng mobility. Mahalaga rin ang balance training upang maiwasan ang pagkadulas. Gayon din ang regular na nutritional screening upang matukoy ang kakulangan sa nutrients na may kinalaman sa muscle at bone health. Sa kabuuan, ang frailty syndrome ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, ngunit ito ay maaaring mapabagal, maagapan, o kahit maiwasan kung mabibigyang pansin ng maaga. Kapag pinagsama ang kahinaan ng kalamnan, marupok na buto at kakulangan sa enerhiya ng katawan, ito ay lumilikha ng maselang estado kung saan ang katawan ay hindi na makakabangon mula sa karaniwang hamon. At sa yugto ng edad 80 pataas, ang kawalan ng proteksyon laban sa frailty ay madalas na nagiging dahilan kung bakit ang natural na habang buhay ay humihinto. Habang maraming salik sa pisikal na kalusugan ang may malinaw na ugnayan sa pagtanda, ang aspeto ng kaisipan at emosyonal na estado, lalo na ang tinatawag na sense of purpose o layunin sa buhay, ay lumalabas na may mahalagang papel sa haba ng buhay at kalidad ng pagtanda. Sa larangan ng gerontology, lumalawak na ang ebidensya na ang kawalan ng malinaw na layunin, direksyon, o pakiramdam ng pagiging kapakipakinabang sa senior stage ay may negatibong epekto sa pisikal na kalusugan, immune response, at functional ability ng matatanda. Ayon sa isang kilalang cohort study na isinagawa sa Japan sa ilalim ng Okinawa Centenarian Study 1996 ongoing, ang mga matatandang may tinatawag na ikigai, isang terminong Hapon para sa reason for being, ay may mas mababang mortality rate at mas mabagal ang pag-usbong ng age-related diseases. Sa parehong linya, isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Network Open noong 2019 na sumuri sa mahigit 6,000 U.S. adults na edad 50 pataas, ay natuklasan na ang mga kalahok na may mataas na sense of purpose ay may 32% na mas mababang panganib ng kamatayan sa loob ng susunod na 5 taon, kahit kontrolado ang edad, kasarian, socio-economic status, at baseline health conditions. Ang mekanismo sa likod ng ugnayang ito ay patuloy na pinag-aaralan, ngunit may ilang paliwanag na sinusuportahan ng datos. Una, ang mga taong may layunin ay mas malamang na panatilihin ang malusog na gawi tulad ng regular na pag-eehersisyo, balansing pagkain, at aktibong pakikisalamuha. Ayon sa Health Psychology Journal 2017, ang sense of purpose
ay may positibong epekto sa adherence sa medical recommendations at mas mababang antas ng stress hormones gaya ng cortisol. Pangalawa, ang psychological resilience na dulot ng malinaw na direksyon sa buhay ay nagpapalakas ng immune function at nagpapababa ng systemic inflammation, gaya ng ipinakita sa mga biomarker studies mula sa Psychosomatic Medicine 2016. Sa kabilang banda, ang pagkawala ng layunin sa senior stage ay maaaring mag-ugat sa ilang sitwasyon, pagre-retiro mula sa trabaho, pagkawala ng mahal sa buhay, pisikal na limitasyon, o paghina ng social interaction. Kapag ang isang matanda ay biglang nawalan ng pang-araw-araw na istruktura o pakiramdam ng pagiging kailangan, nagsisimula ang isang cycle ng passivity, low engagement, at eventual cognitive at physical decline. Sa clinical observation, ang kondisyong ito ay madalas na hindi natutukoy bilang depression, ngunit tinatawag na purpose depletion o existential emptiness sa literature ng aging psychology. Ayon sa National Institute on Aging 2020, ang social disconnection at kawalan ng meaning-making activity ay may koneksyon sa mas mataas na risk ng hypertension, cognitive impairment, at functional deterioration. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa sa United Kingdom at inilathala sa The Gerontologist 2018, ang mga matatandang sumali sa structured volunteer programs tulad ng mentoring o community gardening ay nagpakita ng mas mataas na physical activity level at mas mababang depressive symptoms matapos ang 6 na buwan kumpara sa control group na walang regular na activity. Hindi rin dapat maliitin ang epekto ng kawalan ng layunin sa pisikal na recovery. Sa mga matatandang na ospital, ipinakita ng Journal of General Internal Medicine 2021 na ang mga pasyenteng may self-reported low sense of purpose ay may 37% na mas mababang tsansa ng functional recovery 3 buwan matapos ma-discharge. Ipinapahiwatig nito na ang psychological engagement ay may aktwal na impluensya sa bilis ng paghilom at pagbabalik sa normal na pamumuhay, lalo na sa mga edad 10 pataas. Sa kabila ng malinaw na ugnayan ng layunin at kalusugan, maraming matatanda ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta upang mapanatili ang kanilang psychological engagement. Ang cultural mindset na nakatuon sa pahinga matapos ang retirement ay minsang nagiging balakid sa pagpapatuloy ng aktibong pamumuhay. Sa maraming bansa, ang social support systems ay hindi sapat upang magbigay ng mga meaningful roles para sa matatanda tulad ng mentorship programs, intergenerational engagement, o lifelong learning platforms. Dahil dito, maraming senyor ang tahimik na nawawalan ng pakiramdam ng halaga at sa loob ng ilang taon, ang epekto nito ay lumilitaw sa pisikal na anyo. Gayunpaman, may mga modelo ng intervention na napatunayang epektibo. Ang Experience Corps program sa Estados Unidos, halimbawa, ay naglunsad ng senior mentoring sa public schools at ayon sa Johns Hopkins University Report 2015, ang mga lolo't lola na lumahok ay nagpakita ng pagtaas sa physical mobility at cognitive alertness. Gayun din, ang mga faith-based at community-based programs na nakatuon sa spiritual and civic engagement ay lumalabas na may benepisyo sa mental at physical health ng matatanda. Ayon sa isang meta-analysis sa Aging and Mental Health Journal 2022, sa kabuuan, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin o bakit sa buhay ay hindi simpleng usaping emosyonal. Ito ay isang lehitimong salik sa kalusugan na may basehang siyentipiko. Ang pagkawala ng purpose drive sa edad o pataas ay maaaring magpalala ng physical decline, magpabagal ng recovery
at dagdagan ang panganib ng maagang mortality. Isa sa mga pinakakritikal, ngunit madalas na hindi nabibigyang pansin na salik sa pagbilis ng pagtanda ay ang tahimik na kakulangan sa nutrisyon sa mga matatanda. Bagamat maraming senior adults ang may access sa pagkain, hindi lahat ay nakakamit ang tamang nutrisyon na kinakailangan ng katawan sa huling dekada ng buhay. Sa edad 75 pataas, nagbabago ang metabolismo, bumababa ang gana sa pagkain at humihina ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng ilang mahahalagang nutrisyon. Ang mga pagbabagong ito, kapag pinagsama, ay nagiging dahilan ng tinatawag na subclinical nutrient deficiencies, mga kakulangan na walang agarang sintomas ngunit may malalim na epekto sa kalusugan. Ayon sa World Health Organization 2021, tinatayang 8 sa bawat 3 matatanda sa buong mundo ay may hindi natutukoy na nutritional deficiency, partikular sa mga micronutrient gaya ng vitamin D, vitamin B12, calcium, magnesium, at omega-3 fatty acids. Ang mga nutrients na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng immune function, mental alertness, bone health, at muscle strength. Lahat ng ito ay susi sa pag-iwas sa mabilis na physical decline. Sa maraming kaso, hindi nasusuri ang mga kakulangang ito dahil hindi sila agad nagdudulot ng malinaw na sintomas. Ngunit sa loob ng ilang taon, nagiging bahagi sila ng mas malawak na functional deterioration. Isa sa mga pinakakaraniwang kakulangan ay ang vitamin D. Sa pag-aaral na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition 2019, halos 60% ng mga taong edad 80 pataas sa Europe at North America ang may vitamin D insufficiency. Ito ay may ugnayan sa mas mataas na panganib ng osteoporosis, fall-related fractures, at weakened immune response. Sa parehong paraan, ang kakulangan sa vitamin B12 na madalas ay dulot ng pagbabago sa gastric absorption. Sa edad 70 pataas ay nauugnay sa cognitive decline, fatigue, at neuropathy. Ayon sa Journal of Neurology 2020. Dagdag pa rito, ang mga senior ay kadalasang hindi nakakakuha ng sapat na protina. Ayon sa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2018, ang recommended protein intake para sa matatanda ay 1.0-1.2 gramo kada kilo ng timbang bawat araw, mas mataas kaysa sa adult average. Gayunpaman, sa observational studies sa Asia at Europe, maraming matatanda ang nakakakuha lamang ng 0.7 kg a day o mas mababa. Ang chronic protein deficit ay nag-aambag sa sarcopenia, paghina ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng frailty syndrome, lalo na sa mga individual na hindi aktibo o may existing illness. May papel din ang hydration at fiber intake sa kabuuang nutritional status. Sa edad 75 pataas, bumababa ang natural na pakiramdam ng uhaw at kasabay ng limitadong mobility o urinary concerns. Maraming matatanda ang hindi umiinom ng sapat na tubig. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2020, ang mild dehydration ay kaugnay ng confusion, constipation, at urinary tract infections sa mga matatanda. Samantala, ang kakulangan sa dietary fiber mula sa prutas, gulay, at whole grains ay nagpapabagal ng gastrointestinal motility at nakaaapekto sa nutrient absorption. Mahalagang maunawaan na ang kakulangan sa nutrisyon sa panahong pinakanangangailangan ng cellular support ang huling dekada ng buhay ay may direktang epekto sa kakayahan ng katawan na maghilom, lumaban sa sakit, at magpanatili ng enerhiya. Ang tinatawag na nutritional vulnerability ay madalas na hindi kinikilala sa regular na konsultasyon, lalo na kung ang timbang ng pasyente ay nasa loob ng normal na range.
Ngunit ayon sa Global Leadership Initiative on Malnutrition, GLEAM 2020, kahit ang mga matatandang hindi payat ay maaaring may masked malnutrition, kung saan ang katawan ay kulang sa specific nutrients sa kabila ng normal na calorie intake. Sa positibong banda, maraming ebidensya ang nagpapakita na ang targeted nutritional intervention ay may kakayahang baguhin ang trajectory ng pagtanda. Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Clinical Interventions in Aging 2021, ang supplementation ng vitamin D, omega-3 fatty acids at whey protein sa loob ng 12 buwan ay nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng muscle strength at walking speed sa mga matatandang may edad o 20 pataas. Sa isa pang pag-aaral mula sa Japan 2022, ang mga senior na pinayuhan na kumain ng maliit ngunit nutrient-dense meals ng 4 to 5 beses kada araw ay nagpakita ng mas mababang incidence ng hospitalization sa loob ng 6 na buwan kumpara sa control group. Gayunpaman, nananatiling hamon ang nutrition education at access sa tamang pagkain para sa maraming matatanda, lalo na sa mga nakatira mag-isa, may problema sa ngipin, may depression, o may limitadong kakayahan sa paggalaw. Sa ganitong konteksto, ang suporta mula sa pamilya, community nutrition programs, at regular nutritional screening ay mahalagang bahagi ng pangangalagang pangkalusugan ng senior population. Sa kabuuan, ang kakulangan sa nutrisyon sa panahon kung kailan ang katawan ay pinakanangangailangan ng tulong ay isa sa mga tahimik ngunit makapangyarihang hadlang sa mahabang buhay. Hindi sapat ang dami ng pagkain, ang kalidad, timing, at angkop na nutrisyon ay may mas malalim na epekto sa functional longevity ng mga matatanda. Habang ang mga kondisyon sa puso ay kadalasang nauugnay sa biglaang sintomas gaya ng pananakit ng dibdib o hirap sa paghinga. Maraming matatanda ang nakararanas ng tahimik at progresibong paghina ng puso na walang malinaw na babala. Tinatawag itong silent heart deterioration, isang kalagayang karaniwang hindi natutukoy hanggang ito ay umabot na sa advanced stage. Sa mga individual na nasa edad 80 pataas, ang ganitong uri ng cardiac decline ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang katawan ay biglang bumibigay, kahit wala namang naitalang matinding karamdaman. Ayon sa Framingham Heart Study, isang long-term cardiovascular research project sa United States, tinatayang 30% ng mga taong nasa edad 80 pataas ay may structural o functional abnormalities sa puso na hindi pa diagnosed. Kabilang dito ang left ventricular hypertrophy, diastolic dysfunction, at asymptomatic heart failure with preserved ejection fraction HFpEF. Ang mga pagbabagong ito ay hindi agad nararamdaman, ngunit unti-unting pinapahina ang kakayahan ng puso na magbomba ng dugo ng epektibo, lalo na kapag kailangan ng katawan ng dagdag na oxygen, halimbawa sa panahon ng impeksyon, stress, o minor physical exertion. Ang HFpEF, sa particular, ay lumalabas bilang pinakakaraniwang uri ng heart failure sa matatanda. Ayon sa European Heart Journal 2020, mahigit 50% ng lahat ng kaso ng heart failure sa mga taong edad 75 pataas ay kabilang sa HFpEF, kung saan normal ang ejection fraction, ngunit ang puso ay matigas at hindi epektibong nagre-relax. Ang mga sintomas nito madaling mapagod, paghingal sa magaan na aktibidad o paninikip ng dibdib ay madalas na isinasantabi bilang bahagi ng karaniwang pagtanda, kaya't hindi ito agad natutukoy o nabibigyang lunas. Isang maselan pang aspeto ng silent heart deterioration ay ang tinatawag na cardiac remodeling o ang unti-unting pagbago ng hugis, laki, at function ng puso bilang tugon sa stress o high blood pressure.
Ayon sa Journal of the American College of Cardiology, 2019, ang prolonged hypertension sa mga senior adults ay nagdudulot ng thickening ng ventricular walls, nakalaunay humahantong sa impaired relaxation at elevated feeling pressures. Mga kondisyon na hindi palaging may sintomas ngunit naglalagay sa puso sa mas mataas na panganib ng failure. Sa ganitong kondisyon, ang puso ay tila napapagod ng tahimik habang patuloy na pinipilit ang sarili na mag-compensate. Bukod sa structural changes, may papel din ang pagbaba ng baroreceptor sensitivity, ang kakayahan ng katawan na automatikong i-regulate ang blood pressure. Sa mga matatanda, lalo na sa edad 80 pataas, ang sistemang ito ay humihina ayon sa Aging and Disease Journal 2021. Kapag hindi na kayang i-adjust ng katawan ang presyon ng dugo ng mabilis, tumataas ang panganib ng biglaang pagkahilo, fainting, at pagkahulog na maaaring mauwi sa injury o komplikasyon. Sa ilang kaso, ang mga senyales gaya ng lightheadedness o fatigue ay nauugnay na sa hindi sapat na cardiac output. Ang kabuuang epekto ng silent cardiac deterioration ay mas lalong lumalala kapag ito ay pinagsama sa iba pang kondisyon tulad ng anemia, chronic kidney disease at frailty. Ayon sa isang integrative review mula sa Clinical Interventions in Aging 2018, ang pagkakaroon ng de-diagnosed heart dysfunction sa matatanda ay may malinaw na kaugnayan sa mas mataas na hospitalization rate, polypharmacy, at yung long-term dependency. Dahil ang katawan ay may mas kaunting physiological reserve sa edad 80 pataas, ang kahit maliit na cardiac decompensation ay maaaring magdulot ng malubhang pagkapinsala. Sa kabila ng pagiging tahimik ng kondisyong ito, may mga paraan upang ito ay matukoy at maagapan. Ang regular na echocardiogram screening para sa high-risk elderly, lalo na sa mga may kasaysayan ng hypertension o diabetes, ay rekomendado ng American Heart Association 2022. Gayun din, ang simpleng pagmomonitor ng resting heart rate, blood pressure variability, at oxygen saturation sa tahanan ay makatutulong upang makita ang mga banayad na palatandaan ng heart inefficiency. Sa aspetong interbensyon, ipinakita ng TOPCAT trial treatment of preserved cardiac function heart failure with an aldosterone antagonist. 2014 na ang ilang mga gamot gaya ng mineralocorticoid receptor antagonists ay may potensyal na pabagalin ang disease progression sa HFpEF patients. Gayunpaman, higit pa sa pharmacological management, mahalaga ang lifestyle optimization, kontroladong salt intake, light regular activity, at stress management upang mapanatili ang cardiac stability sa senior years. Sa kabuuan, ang silent heart deterioration ay isang tahimik ngunit malakas na salik na naglilimita sa functional lifespan ng mga matatanda. Dahil sa kawalan ng malinaw na sintomas sa mga unang yugto, madalas itong hindi napapansin hanggang ito'y umabot sa irreversible stage. Sa edad 10 pataas, kung kailan ang katawan ay nakasalalay sa bawat natitirang kapasidad ng mga pangunahing organo, ang hindi naagapan na paghina ng puso ay madalas na nagiging huling hadlang sa pag-extend ng buhay. Matapos suriin ang 6 na pangunahing salik, mabagal na cell regeneration, tahimik na inflammation, frailty syndrome, pagkawala ng layunin, kakulangan sa nutrisyon, at silent heart deterioration, lumilitaw ang isang malinaw na larawan. Ang pagtanda ay hindi simpleng resulta ng paglipas ng panahon, kundi ng unti-unting pagbagsak ng mga sistemang hindi agad nakikita o nararamdaman. Sa pagitan ng edad 78 hanggang 82, ang katawan ay umaabot sa isang biological threshold kung saan ang kakulangan sa interbensyon, kahit banayad,
ay maaaring magdulot ng irreversible decline. Ngunit sa kabila ng mga natural na limitasyon ng aging process, ipinakita rin ng siyensya na may mga posibleng hakbang upang pabagalin ang prosesong ito mula sa tamang nutrisyon at ehersisyo hanggang sa regular na screening at psychological engagement. Hindi kailangang tanggapin na ang pagtanda ay automatikong katumbas ng paghina. Sa tamang kaalaman, suporta at pangangalaga, posible pa ring mapanatili ang functional independence at kalidad ng buhay sa senior years. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang early recognition at preventive care. Kung ikaw ay nasa senior stage o may mahal sa buhay na malapit na sa edad 80, ngayon ang tamang panahon para kumilos pa-check ang kalusugan ng puso. Repasuhin ang status ng nutrisyon, dagdagan ang physical activity kahit paunti-unti, at higit sa lahat, alamin kung may malinaw pa bang layunin at pakinabang ang araw-araw na pamumuhay. Hindi lahat ng solusyon ay medikal. Marami ay nakaugat sa simpleng paggalaw, pagkain, at pakikisalamuha. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng impormasyon at pag-asa sa panahong ito ng kanilang buhay. Maaaring ito ang hakbang na magpapalawig ng isa pang dekada ng buhay ng isang mahal mo. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang detalyado, siyentipikong impormasyon tungkol sa kalusugan ng senior adults. Comment sa ibaba. Ano ang isa sa mga nakita mong pinakamahalagang salik na dapat mong bigyang pansin ngayon? Like at i-follow kami upang manatiling updated sa mga susunod na edukasyonal na video para sa mas malusog, mas makabuluhang pagtanda.